Okay, now let's continue to the time value of money. So, ang sinasabi lang ng time value of money is yung peso na hawak mo today ay mas malaki ang value niya kaysa sa peso, okay? Kaysa sa piso na makukuha mo a year from now. Okay? Ibig sabihin, kung ganun ang nangyayari sa value ng pera mo na habang patagal ng patagal o palayo ka ng palayo from the current period which is now, mas gusto mong makuha mo yung pera mo ngayon kaysa 1 year from now, 2 years from now, or 3 years from now. Kasi ang value ng 1 peso mo today is bababa, mas mababa ang value nito pag that 1 year from now. Ibig sabihin, ng mas mababa ang value is that mas konti na yung mabibili ng halimbawa 1,000 pesos mo ngayon kaysa 1 year from now kaysa yung 1,000 pesos mo ngayon because bumababa. Ibig sabihin, the value of your peso or your money is nag-a-adjust o bumababa habang lumalayo ka sa current period. Okay? So therefore, pag gano'n ang nangyayari sa value ng pera mo as from now to the future period, okay, yung mga projects that will give you earlier returns o mas madali mong mabawi yung inyong, mas maikli yung time para mabawi mo yung ininvest mo, mas gusto mo yun kaysa yung sobrang tagal bago mo nabawi yung inyong ininvest na pera. Okay? Na yung mga sales mo can generate large enough sales na madali mong nababawi yung inyong maaga mong mababawi yung ininvest mo. So, kaya ang mangyayari is yung value ng inyong project pag gano'n na mas maaga mong mababawi yung ininvest mo na pera is mas malaki yung present value ng pera mo ngayon. Kasi yung other cash flows mo will happen in the future. It will not happen only now. So, kaya makikita nyo sa nagpapautang, dahil bumababa yung value ng pera niya habang palayo ng palayo o patagal ng patagal yung pagbayad mo. Kaya, pag yung mga nagpapautang, ang nangyari is para mabawi niya yung bumababang value ng pera niya habang hindi mo pa siya nababayaran, like example, sa loob ng 20 years, kaya ang nangyari is the longer the term ng utang, mas malaki yung interest na binabayaran mo kaysa yung mas maikli yung term ng utang mo. Diba? Mas madami kang interest na babayaran sa isang utang na halimbawa, ang utang ka ng 200,000, babayaran mo lang in 5 years, mas makonti yung interest na ipapataw sa'yo kaysa nangutang ka ng 100,000 pero payable in 10 years. So, yung paraan niya yun na mas malaking interest ang ipapataw niya habang mas matagal mong babayaran is because binabawi niya lang yun dahil yung value ng pera mo is pababa ng pababa over time or pag mas palayo ka from the present period or year zero or today. Okay, now let's discuss the payback period. Okay, sa pangalan niya pala, payback period for an investment. So, tinitingnan lang ilang taon or gaano kabilis mo nabawi yung capital na ininvest mo. Yun yung hinahanap dito sa payback period. Ilang taon mo nabawi yung capital na ininvest mo sa isang project, halimbawa. So, mas mailikli o mas mabilis mong nabawi yung capital mo, mas okay para sa'yo. Kaya lang, yung payback period is not a measure of your profitability. Okay? Hindi siya measure. Tinitingnan niya lang yung kung kailan mo nabawi yung capital mo or gaano mo kabilis nabawi yung inyong capital na ininvest sa project. Okay, let's cite an example. So we have this here, the example na na-analyze yung cash flow. Kung saan ang disadvantage ng paggamit ng payback method is ina-assume niya, kaya sa sinagsabi dito na does not consider the time value of money,
is that ang value ng 100 mo ngayon ay parehas ang value niya 1 year from now, 2 years from now, 3 years from now, 4 years from now, 5 years from now. Which is unrealistic. Na ang katotohanan is yung mabibili ng 100 mo ngayon ay mas madami kaysa yung mabibili nga 100 1 year from now. And or ang value ng 100 mo 1 year from now ay mas malaki kaysa yung 100 sa year 2, sa year 2 years from now. Okay? So, ibig sabihin, habang papalayo ka from today, yung value ng 1,000 mo ay pababa ng pababa. So, hindi niya yung kino-consider sa payback method. Ina-assume niya na pare-parehas lang yung value ng 1 peso mo kahit na 1 year pa now mo siya makukuha or 2 years from now, 3 years from now, and so on. Okay, so when the annual net cash flow is the same each year, pwede natin gamitin tong formula na to. So yung formula na to, applicable lang kung yung annual net cash inflow, pag sinabi natin annual net cash inflow, eto yung annual benefits mo less annual cost mo, okay? Ibig sabihin, yun yung natitira sa inyong total benefits, kaya siya tinawag na net. Ito na yung natitira sa inyong benefits pag minus mo lahat ng inyong cost. So, kaya siya tinawag na annual net cash inflow. So, you can only apply this formula pag yung every year, yung annual net cash inflow mo ay pare-parehas. Okay? And then, ito yung capital na in-invest mo at sa year 0 of the current period. So, ibig sabihin, ang assumption lagi sa cash flow statement is your production will happen 1 year from now. Because all you have to do in the year 0 or for the now period or for the present period is lahat ay ang lalabas lang doon ay o magre-reflect lang doon ay yung gastos nyo sa investment cost nyo. Sinabing investment cost, ito yung mga kailangan yung i-establish or ipatayo o bilhin na gamit bago kayo makasimula ng inyong production sa year 1. We divide that by our annual 35,000. Should look like this. 35,000. Okay. Should look like 35,000. 35,000. 35,000. Okay, so balik tayo dito sa example natin. We divide that by our annual net Na cash meron inflow, example and that using equals our the payback formula. period. Okay, so dito sa example natin is yung management at the Tilly Crane wants to install an espresso bar. Espresso is a type of coffee sa restaurant niya. Okay, so ano daw? Ang kailangan niyang i-invest ay 140,000 for the espresso bar. Sa i-install niya ng espresso bar. Ibig sabihin, meron na tayong existing restaurant, pero dadagdagan niya lang ng espresso bar. So, para ma-establish niya yung espresso bar, kailangan niyang gumastos o mag-invest ng 140,000. So, this one is your investment cost. And then, yung project life ng espresso bar is 10 years. So, we set only a limit how long the espresso bar will operate or will exist. And then, yung net cash inflow mo every year from year 1 to year 10 ay 35,000 per year. Ano na ba? Ano na po? Okay, so dito, ito na yung sinet mo kanina. Di ba meron tayo kanina na screening na unang step. So ito na yung screening niya. Tatanggapin niya lang yung project. Pag na-satisfy niya yung sinet niya na standard na dapat katanggap-tanggap lang sa kanya na payback period ay pag ang payback period ay 5 years or less than 5 years sa in-invest niya ng 140,000, i-accept niya or itutuloy niya yung project na espresso bar. Okay.